morning po sa ating lahat. Amen. Welcome to our Sunday Celebration. Pakisabi nga sa katabi mo, are you ready to praise the King of Kings and the Lord of Lords? Amen. Hallelujah. Amen. Let us ready our hearts to experience the presence of the Lord. Amen. Before that, let us pray muna. Hallelujah. Let us acknowledge the presence of our living God. Amen. Thank you, Lord. Oh God, Holy Spirit, we acknowledge you here in this place. Hindi man kami magkakasama physically, but Lord, you are our omnipotent God. You are all present, Lord. Thank you, God, na pinagkakaisa mo yung mga spirit namin, yung mga puso't kaisipan namin, Panginoon. Lord, sa pagpupuri, pagpapasalamat namin ngayon, oras na ito, ikaw lamang ang maparangalan, Panginoon. Ikaw lamang ang maitaas sa mga buhay namin, O God. Thank you, Jesus. Lord, continue to correct our hearts, correct our minds as we sing praises, as we sing worship to you, O God. Lord, delight ka sa mga buhay namin, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We bring back all the glory, honor, praises, and power belongs to you alone. And everybody shouts, Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. You know what, church? It says in the Word of God, who the Son sets free, it is free indeed. Amen. Naniniwala ka ba doon? Amen. And right now, as you analyze your life, as you evaluate your life, ano man ikaw na nanonood ngayon, ano man yung nasa sitwasyon mo ngayon, ano man yung sitwasyon mo ngayon, if you are in a bondage right now, ng addiction, fear, doubt, worrying, right now, sinasabi ni Lord that you have already been set free. Amen. Hallelujah. And as we sing this song, we are declaring that we are no longer slaves anymore. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, salamat for there is power in declaration, oh God. Hallelujah. Come on, church. Open your mouth. Sing praises to the Lord. I'm no longer a slave to fear. Come on, let's declare it. And I am a child of God. Yes, Lord. I'm no longer a slave to fear. Yes, I am a child.
namin dinideklara that we have been set free, O God. Thank you, Lord. Thank you for your precious blood, O God. Come on, let's sing it again. I'm no longer a slave. Sige, deklara mo yan sa buhay mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. I am a child. God, I'm no longer a slave, Lord. Yes, I'm no longer a slave to fear. Yes, I am a child of God. I'm no longer. Yes, I'm no longer a slave to fear. Yes, I am a child of God. I am. Yes, I am a child of God. Yes, I am a child of God. Yes, I am a child of God. Yes, Lord. Yes, I am a child of God. Thank you, Lord.
God is risen. Our God is risen. He is alive. Yes, Lord. The victory is on high. Our God is risen. He is alive. The victory is on high. Come on, church. Our God is risen. He is alive. The victory is on high. God is risen. Yes, Lord. The victory is on Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. Lord, you are the risen King. Hallelujah, Lord. I just want to honor you, Lord, because you deserve it, God. For you are holy, you are kind, and you are faithful, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Minsan pa, O God, pinararangalan ka namin, pinasasalamatan, Panginoon. We continuously declare your kingship, your lordship, O God, your ownership upon our lives, Panginoon. Lord, ikaw na ang maghari, Panginoon. Ikaw, Lord, ang mag-orchestrate. Intervene, Lord. Intervene upon our heads, O God. Thank you, Jesus. Thank you, O God. Lord, salamat, Panginoon. Thank you for the life of our pastors, Panginoon, for the life of our speaker today, this morning. Thank you, Lord. Let your anointing flow, O God. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence, Lord. Your power and glory, Panginoon. We bring back all the glory, honor, praise, and power belongs to you alone. In the powerful name of our Lord Jesus Christ. And everybody shouts, Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Amen. Good afternoon po. Oh, good morning. Sorry. No, nasanay sa afternoon. Magandang umaga po sa bawat isa, no? Sa ating mga manggagawa, no? Sa True Vine City Harvest Church Pampanga, our main church. Amen. Maraming salamat po sa pagkakataon, no, makapagturo po sa inyo, no. Papasalamat po sa ating senior pastor kay Daddy Paul Villanueva at saka po kay Mami Mila, no, ang ating pong mga pastor. At for this wonderful opportunity to share the word to each and every one of us. I strongly believe that God will going to do something in our lives. No, God will going to do something great in our lives. Let us just tune in
mga kapatid, and then i-share po natin ito sa ating mga walls so that people will be hearing this message, will also be encouraged, and will also be empowered, especially nowadays in these times of trying days, uncertainty, or what we call pandemic or crisis. This message is about to change the point of view of our lives, what is happening today. Before we will go to the message, I would just like to invite you in a prayer. Tayo po yung manalangin. Father, we thank you for allowing us to be here, to tune in this live stream, oh God. I pray, God, that every person who is watching right now, Lord God, that they will have an experience with you, that they will encounter you, Lord God, today. We thank you, Holy Spirit, you are free to move in the lives of your people and those who are watching on live stream, Lord God. We thank you. We love you in Jesus' name. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Come on. Amen. Praise God. Ayan, palakpakan po natin si Lord. No? Mag-comment po tayo no, sa ating comment section kung kayo po ay nabibless, kung kayo kinakausap ng Panginoon. Mag-interaction po tayo ngayon dito po sa ating Sunday service, morning service sa Pampanga. Okay? So for the last Sundays, no, na nanonood din ako dun sa series ng ating pastor, no, sa ating eschatology or the study of end times. So it's a timely message so that all of us knows what we were going to do. So kung ano ang gagawin natin, mahalaga yan that we are well informed no sa ating mga kasalukuyang nararanasan at pinagdadaanan ngayon no, sa ating lalo na sa pandemyang ito. At marami na po talagang mga sinyales na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Sa kabila po ng katotohanan na malapit nang dumating ang ating Panginoon, I would just like to focus dito po sa dapat gawin at gampanin ng simbahan. Kung malapit nang dumating ang ating Panginoon, the many signs malapit na at talagang natupad na. So ngayon, ano po ang gagawin natin bilang simbahan? What is the response of a church? So ano ang gagawin ko? No? Alam niyo po ba, sa panahon po ng simbahan, in the 1st century, 2nd century, and even in the times of the early church disciples in the book of Acts, may matindi pong mga pandemya na dumaan, may mga matinding persecution, even to the point of death. Even putting them into prison, and then papatayin sila sa harap ng mga tao, para matigil yung gawain ng Panginoon at yung pangangaral ng salita ng Diyos. But the church did not stop. The church did not drift. The church continuously to grow even in times of great persecution in the history and even in the history of the early church disciples and even in our history today. Dun po yung pag-uusapan natin that the church can still function, the church can still conquer even in times of crisis, even in times of pandemic, even in times of uncertainty, even in times of sa nangyayari sa ating mga kapaligiran, sa ating mga buhay. So I believe that God wants us to really understand, and God wants us to see these things sa ating kapanahunan ngayon. The truth is, yes, God is coming, malapit ng pagdating ng Panginoon, but we should do something as a church. In Matthew chapter 6 verse 18, if you have your Bible, open it with me. In Matthew chapter 6 verse 18, this is what it says. And I say unto thee, I'm reading on New King James Version. King James Version po yung gamit kong translation na Bible ngayon. Matthew 6:18, this is our foundational text. And I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, in this particular passage, na binanggit dito mismo ni Jesus, sabi niya, that you are Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, makikita natin dito kung gaano katindi at kung gaano yung disenyo ng Diyos sa simbahan. Even the gates of hell shall not prevail. Alam naman po natin, di ba, yung pangalan ni Peter, ang ibig sabihin po niyan sa original na language po niyan is Petros. Ang ibig sabihin po noon, the rock. Peter means Petros, means the rock. And then, yung upon this rock, sabi ni Jesus, I will build my church.
the gates of hell shall not prevail. Ang ibig sabihin po ng word na rock doon, yung Petra. Ibig sabihin po noon yung huge rock or the solid rock. No, doon po itatayo yung simbahan sa batong panulukan na yon, no? Even the gates of hell shall not prevail. Kaya I would just like to encourage each and every one of us through the message or through these very words of our Lord Jesus Christ that the church, that the church can still advance. The church can still function. The church can still conquer even in times of pandemic, because that is the original design. This word comes from the very mouth of our Lord Jesus Christ. No, kaya mga kapatid, you can share it, no, on your wall so that people, or you can do a watch party, because this message is very timely. It's very important to each and every one of us, no, especially our co-believers, no, sa kamanggagawa natin na mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, ito mismo sabi ng Diyos, sabi niya, upon this rock I will build my church, even the gates of hell shall not prevail. Kahit yung pintuan or bunganga ng impyerno ay hindi makakapanaig sa simbahan ng Diyos. And it's been proved, no, into the first century of Christianity, the second century, no, ang tindi ng mga persecution para isara, patayin yung mga mangangaral, patayin yung mga missionary. Pero tingnan nyo ang nangyari, instead na ang simbahan ay matigil, ang simbahan ay nagmultiply. Ang simbahan ay lumaganap, ang simbahan, the church of our Lord Jesus Christ, no, nagmultiply, nagconquer. So ganun po katindi. Ganun po katindi yung simbahan na dinisenyo ng Diyos, yung simbahan na tinawag ng Panginoon. No, upon this rock I will build my church. Yung pong rock na yun po yung ating Panginoon. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 11, no? No one, if you want to build the foundation is already been laid. That is our Lord Jesus Christ. No other foundation that can be laid again, that is already been laid. That is our Lord Jesus Christ. No? Kaya mga kapatid, the church, ang ibig po sabihin ng church, sa Greek, yan po yung ecclesia. Ang ibig sabihin po ng ecclesia is the called out ones. Ayan, tayo po ay tinawag ng Diyos. Sa katotohanan, no, mas lalo po nating naiintindihan sa ating kapanahunan dahil ito po ang ating sitwasyon. Yes, the building is closed, but the church is open. Amen? Because the church is not the building. All of a sudden, right now, because of this pandemic, no, nagkaroon tayo ng tamang pag-unawa, nagkaroon tayo ng tamang at maliwanag na perspektibo sa ating simbahan. No, the church building or the building is closed, but the church is open. Why? Because the church is not the building. The church is the called out one, the people of God. Ikaw yung simbahan, tayo yung simbahan. Amen? Marami ngayon nag-online, kagaya natin. We are doing our church service online, training online. Yes, the building is closed, but the church of Jesus Christ, that is you and me, no, that is always open. No, that is always open in sharing the gospel to the people. So sa simbahan o sa Bible po mga kapatid, no, meron pong binanggit dito na kung ano po yung representation ng church at sino po ang church at ano po ang church. In Ephesians chapter 2, makikita natin po ito lahat sa Ephesians. No, Ephesians chapter 2, no, chapter 2 verse 19 to 21, hindi ko na po babasahin yan, no? Pero gusto ko lang pong maintindihan ninyo yung reference. Ephesians chapter 2 verse 19 to 21. Ano po ang ibig sabihin ng church diyan sa Ephesians chapter 2, 19 to 21? The temple or house of God. So ibig sabihin po, yan po yung templo. Tayo po yung templo ng Diyos, sa atin, sa puso natin, sa buhay natin nananahan ang Diyos. Kaya tayo po yung templo ng Diyos. Kaya mga kapatid, and then in Ephesians chapter 3 verse 14 to 15, ang church po ay pinapatungkulan din sa pamilya ng Diyos, the family of God. Kaya tayo po, we belong to a family. We are family of God. No, we are families of God. Kaya po, we are the church. No, yung isa, the house of God, saan nananahan ng Diyos sa ating mga puso, sa ating mga buhay. At ito po, tayo po'y pamilya. Tayo po'y pamilya ng Diyos. No, group of individuals na tinawag ng Diyos at tayo po ay nagkakasama-sama bilang mga mananampalataya. Tayo po ay pamilya ng Diyos. And then pangatlo, in Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 16, makikita po natin diyan that the church, no, is the body of Christ. No? Tayo po ay katawan ni Kristo. He is the head and we are his body. And makikita natin mga kapatid, no, na ang church, yan po yan, the body of Christ.
the family of God, the house of God, the temple of God. And then, yung pang-apat po, ito po yung binanggit ni Daddy Paul nung nakaraan. No, yung preparing the bride of Christ. So in Ephesians chapter 5, verse 25 to 32, pinatungkulan po dyan ang binabanggit na bride of Christ, yan po yung church, tayo po yan. Kaya nga, isa yan dun sa parte ng pinag-uusapan sa eschatology na kailangan mai-prepare, mai-present yung bride, no? Yung bride dun sa groom sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, without blemish, without spot and blemish. Kaya yan po pinapatungkulan din po yung church as the bride of Christ. No, tayo po ay kapag babalik na ang ating Panginoon, nimimit niya ang bride of Christ na without spot and wrinkle. And then panghuli po, no, dito po sa panglima, 1 2 3 4 5, yes. Ito po, no, yung Ephesians chapter 6 verse 10 to 20. Ephesians chapter 6 verse 10 to 20. Marami lang pong verse ito, no. I would just like to establish ano ba yung sinasabi ng Bible patungkol sa church. Okay? Sa letter E, ang ibig sabihin po niyan, number 5, Ephesians chapter 6 verse 10 to 20. Pinapatungkulan po dito yung representation ng church na binanggit dito. The church is the army of God. Okay? The army of God. You are the army of God. Tayo'y sundalo ng Diyos. So ibig sabihin, kapag sinabi nating sundalo, hindi lang basta natrinyan at mananatili, hindi nagko-conquer yan. Diba? Merong mga labanan yan na kinakaharap. At yan ay hinanda, no, para maging mahusay at maging mananagumpay. In fact, no, tayo mananagumpay na. Amen? Tayo mga mananagumpay na because of our Lord Jesus Christ, no, na ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo. So now, in this pandemic, the church must be awakened. No? Dapat, ngayong pandemic, mga kapatid, tayo na mga mananampalataya, tayo po ay mabuksan ang ating kaisipan at ang ating damdamin na kailangan po tayo merong gawin. That we will not just wait things to happen, but we will make things happen kasi the church is not just the house of God, is not just the family of God, the body of Christ, the bride of Christ, it's also the army of God. You know what? The enemy is trying his best. Na the enemy is doing something 100 na sabi mo na nang nagto 24 hours na siya, di ba? Yung parang nagdo-double time na siya para maraming ma-discourage, para maraming manghina, para maraming magduda sa kayang gawin ng Diyos, para sisihin ng Diyos sa nangyayari. But as a church, we should respond to these needs, to the great needs in our generation, in our life, in our society today. Kaya we must be awakened. Kailangan magising tayo, mga kapatid, that there is a lot of things to do in this pandemic. No, the design of God to the church, no, doesn't only exist for defense. No, ang disenyo ng Diyos ay hindi lang ang simbahan ay maging depensa para dun sa gawa ng kaaway. The church also is designed to make an offense. Ibig sabihin yan, our defense is the word of God and our offense is winning souls and making disciples. So ganon tinrain yung army, no, ng mga kapatid na dito sa yung mga sundalo para makipaglaban, para mag-i-reinforce yung batas, yung order. So we are fighting not to have the victory, not to experience the victory. We are fighting in a position of victory because Jesus won the fight 2,000 years ago on the cross of Calvary. And by the way, no, ang ating topic, ang title ng message natin ngayon, Conquest in Times of Pandemic / or Crisis. Conquest in times of pandemic / crisis. The church can still conquer. Amen. The church can still advance. It's been proven in the history that the church of Jesus Christ, even to the even to the most severe famine, severe challenge, severe persecution, the church did not stop. The church, no, fulfill his mandate to every generation. Kaya tayo po, mga Trubinians, mga kapatid, kahit may pandemya, kahit may crisis, tuloy pa rin ang pagka-conquer, tuloy pa rin ang pag-win, tuloy pa rin ang pag-disciple. Kasi ito yun di ba? Yung turo ni Daddy Paul nung mga nakaraan, yung mga series about eschatology, napakaganda nun. But I would just like to see also the need. Alam natin paparating yon, tapos yung mahal natin sa buhay, hindi pa mananampalataya. Tapos yung kaopisina natin, yung mga kaibigan natin, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin, we as a church, as God has given us this authority, God has given us this mandate to be the army of God. No, na ipatupad
yung ipatupad yung order at yung batas ng hari. Kaya mga kapatid, no, ang batas ng hari, lahat ay maidala doon sa kanyang kaharian. Ang lahat ay makakilala sa Panginoon. Ang lahat ay manumbalik sa Diyos. Yung mga nag-backslide, no, babalik ng Panginoon yan. Ibabalik ng Diyos. Amen. Do you believe that? Yung mga disciple mo na nawala, ibabalik ng Diyos. Amen po ba? Amen. If you agree on that, type amen sa comment section. Because of that, no, the church must stand on its faith, no, allowing the word of God to strengthen and nourish us spiritually. So the church must stand. No, ang simbahan ay dapat mag-stand po tayo ngayon. Mag-stand tayo na may pananampalataya na hayaan natin ang salita ng Diyos ang magpalakas sa atin. At yan yung mag-nourish sa ating spiritualidad. Pagbukas mo ng pagbukas mo ng cellphone, pagbukas mo ng Facebook o ng balita, 'di ba? Wala pang gamot, wala pang ganito, pero nandiyan na, 'di ba? Praise God. Umasa na yung budget at na sa Congress, inaantay na lang sa Senado para doon sa pambili ng gamot o pambili ng vaccines. But of course, tandaan natin, yung vaccine ay para sa physical needs ng tao. Ang buhay natin dito sa mundo is temporary lang. So kailangan ang simbahan magawa niya yung kanyang mandato to win souls and make disciples. Tandaan po natin, no, the church must be ready. No? Be ready. Amen? Mag-ready po tayo kasi merong matinding harvest na nag-aantay. Meron pong harvest na hinahanda sa ating generation na to that we are part of that great harvest. Amen? We should be ready and equipped. Kailangan equip po tayo kasi ang kaaway, equip po yan. No, ang gawa ng kaaway, equip yan. Yung mga, tingnan nyo kung paano mag-discourage ng tao. Di ba? Kahit nag-a-attend ka, na hindi ka pa rin exempted sa di ba? Sa discouragement. Kaya tingnan mo, kasi ang kaaway, equip. Pero dapat mas equip tayo na mas mapagtagumpayan natin as marami tayong mawin at mabalik at madala sa Panginoon. The church must be ready and equipped. We must arise. Amen. The church must arise. Amen. Ibig sabihin, tayo po na simbahan, na tao ng simbahan sa ganitong pandemya, hindi po tayo dapat nananahimik. The church must arise and conquer even in times of crisis, even in times of pandemic. Are you listening to me? Are you getting this point? Amen. I pray that God is speaking to you from your heart right now. Know that we must arise right now. We must arise and conquer even in times of pandemic. Tandaan po natin yung pagmamahal ng Diyos, yung pag-ibig at yung pagliligtas ng Diyos is not dependent and it is not controlled by this situation. In fact, ang dami hong nangangailangan, ang dami hong nananalangin. No? Actually, kapag nag-offer ka ng panalangin, kahit hindi Kristiyano yan, kahit hindi yan mananampalataya, pag nag-offer ka ng prayer, tatanggapin yan at tatanggapin. Walang tatanggi. No, karamihan ngayon walang tatanggi sa prayer. We should maximize and we should use this as our advantage that we must arise and conquer. Bago pa bumalik ang normal, kapatid, no, yan ay malaking pagkakataon na binigay ng Lord para sa atin na para mas lalo nating ma-maximize itong opportunity na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin, in good times and in bad times. No, kanta yata yun. In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. Yun ba yun? Di ba? That's what friends are for. Di ba? In good times and bad times, always stand on your ground. As a believer, as a disciple, no mga kapatid, as a follower of our Lord Jesus Christ, in good times and in bad times, always stand on your ground. Dapat parati ho tayong nakatayo, wag po tayong matinag, wag po tayong matumba, wag po tayong magpa-discourage. Amen? Because there is a harvest. Tandaan natin, may pinapagawa si Lord sa atin. Always stand on your ground. Parati ho tayong nakatayo sa ating pananampalataya. Parati ho tayong nakatayo, no? Natumba ka man, no, nadapa ka man, bumangon ka muli. You must rise up. Amen? And then be rooted. Be rooted and pounded or grounded into the Word of God. Mga kapatid, no? Be rooted and grounded into the Word of God. Kaya dito po sa pandemya na ito, makikita natin kung sino yung merong matibay na pundasyon. Kaya yung hindi matibay ang pundasyon, nakalimutan na nila si Lord. Di ba? Nag-focus na sa trabaho, nag-focus na sa pagkakakitaan, wala pong masama doon, no? Walang masama doon.
In fact, kailangan mong kumita. In fact, kailangan mo yan para sa pamilya mo. At saka, di ba, bilang anak ng Diyos, kailangan masipag tayo. Kailangan, we are the representation of the King. Our life is the representation of the King. Kaya kapatid, kaya lang, nagiging mali kapag napabayaan natin yung pagkatawag sa atin ng Panginoon nasa church as a called out ones. No, alam niyo ba? No, kaya nga sa morning prayer natin 5 a.m. every day, no, dito po sa ating church, dito po sa Baguio, no, yung True Vine City Harvest Church Baguio page. Makikita niyo po doon that every day, mga kapatid, because we put God first. We want to do first thing first. Kasi kapatid, kailangan natin ng Diyos eh. Kahit magtrabaho ka, kung wala ang Panginoon sa'yo, mapapagod ka. Di ba? Pero kapag nagtatrabaho ka, kapatid, nandyan ang pabor ng Diyos sa'yo, inuuna mo ang Panginoon, then you will see the favor of God. Even in times of pandemic, the Lord's favor is upon you. Your life will never, marami pa nga nakapagnegosyo, marami pa nga na-promote, di ba? Pero siyempre, meron din mga naapektuhan. Pero makikita natin dito, mga kapatid, no, that we should be rooted and grounded into the Word of God. Ito pong mga pagkakataon na ganito, nare-reveal kung saan ang ating pundasyon. Kaya mga kapatid, no, halimbawa, wala po kaming internet, wala po kaming ganito. Mga kapatid, maraming pamamaraan tayong pwedeng gawin. Kaya nga yung pag-share mo sa timeline mo, no, sa pag-share mo nitong nag-watch party ka sa cellphone mo, ang daming mga tao na friends mo na makaganito, baka nangihina. At kapag narinig nila yung mensahe, every time you share, every time you do the watch party, no, sa Facebook Live na ito, no, hindi mo alam na isang click lang, na isang post mo lang, no, ang dami nating testimony na revive, bumalik sa purpose, bumalik na naglingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, even in times of this pandemic, kailangan in good times and bad times, always stand on our ground. Be rooted and pounded, no, into the Word of God and remain in God. Kasi bakit? Pag malayo tayo kay Lord, malayong protection, at paano bubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa atin. Tandaan natin mga kapatid, this is not the time to play around. Ito yung panahon na hindi na tayo dapat maglalaro pa at pagsasawalang bahala at magpapabanjing-banjing. Hindi ito yung panahon para magpabanjing-banjing, mga kapatid. Ito yung panahon na kailangan we should be vigilant. No? We should be vigilant and serious about our relationship to God. This is not the time to play around. This is the time to be vigilant. This is the time to be serious about your relationship to God. Kaya yung tinuturo ni Daddy Paul, yung end times, yung eschatology, it will happen. So anong gagawin natin ngayon? Mga kapatid, itigil mo na yung paglalaro. Itigil mo na yung hindi pagiging seryoso. It's about time to be vigilant. Kailangan mapagmasid tayo ngayon. Kailangan aware tayo sa nangyayari sa ating kapaligiran. No, kailangan mga kapatid, maging seryoso ka na sa relasyon mo sa Panginoon. Amen? Tandaan natin, no, ito yung panahon na to na kailangan magpalalim tayo sa ating relasyon at sa ating pananampalataya sa Diyos. This is not the time for the skin deep or childish, no, na mga Kristiyano. Magpakalalim ka na. Magpakalalim na tayo. Mas lalo tayo dapat mag-grow sa pandemyang ito because there is a reason for this season. Tandaan natin. In this season, don't miss the reason why God allowed these things to happen. In our community, in the Philippines, in our family, and even to the nations of the world. This is a global pandemic. So, there must be a reason for this season of pandemic. Bakit? So, yun po yung dapat wag nating ma-miss. That this time we should grow. No, medyo matindi po yung sinishare ko sa atin ngayon. We should grow at kalimutan mo na yung pambatang kaisipan, yung patampuhin or what. Kapatid, malapit nang dumating si Lord, magtatampo ka pa. Di ba? It's about time, kapatid, na dapat magbago na yung ating mga kaisipan. Hindi na tayo mag-isip ng kagaya ng bata. Be responsible. Di ba? Be responsible to ourselves and be responsible sa ating mga pamilya. Na itong panahon na ito, gamitin natin yung mga nalalabi na 2 months and a half na gamitin natin ito para maipanalangin at masama natin ang ating pamilya. Na pag nagkaroon ng physical gathering, then we will bring our family sa church together that we will worship Him. Diba mga kapatid? Kaya alam niyo po na ang attitude po dapat natin ngayon is conquest. Dapat hindi yung poverty mindset, hindi yung
hindi yung victim mentality. Hindi, dapat ang mentality natin ngayon is conquering mentality, conquest mentality, positive mindset. Because the way how you see things, no, the way will going to affect you. Kung negative yung tingin mo sa sitwasyon na to, magiging negative ang impact niyan sa buhay mo. Kaya let us pray that God will going to give us the right perspective in our mind, in the eyes of our faith, so that we will going to see the big picture of the very purpose of God, why He allowed this pandemic to happen. Kaya baka hanggang ngayon patapos na yung pandemic, no? Hindi mo pa naiintindihan kung bakit nangyari yan. Kaya mga kapatid, no, this is now the time to act and think. Act and think. Ibig sabihin nun, minsan isip tayo ng isip, hindi na tayo nakakagalaw. O di gumalaw ka muna, tapos saka ka mag-isip. Pag naka-first step ka, mag-isip ka ulit. Hindi yung galaw ka ng galaw or isip ka ng isip na hindi ka gumagalaw. Ibahin natin. Gumalaw ka kahit konti, mag-move ka, no, dun sa pinapagawa ni Lord sa iyo ngayon. And then after that, mag-evaluate ka, mag-isip ka. Hindi yung mag-isip ka muna ng mag-isip hanggang sa kakaisip mo, wala ka nang magawa. Yung paralysis by analysis o yung analysis by paralysis, di ba? Ibig sabihin, sa sobrang kakaisip mo, wala ka nang nagawa. Wala ka nang na-win, wala ka nang na-evangelize. Imagine, 8 months na, di ba? 8 months na, mga kapatid. Darating na yung Pasko. Di ba kapag Pasko ang gusto nating mangyari? Ang gusto nating mangyari pag Pasko may regalo tayo. Pero alam nyo, mga kapatid, sa Pasko, di naman tayo may birthday si Lord, no? If I will just going to use the term. Pwede ba ngayong Pasko, sa pagdating ng Pasko, sa araw ng Pasko, magbigay ka ng regalo sa Diyos? At least minimum na isang kaluluwa. At least 3 backslider, maibalik mo kay Lord. Diba, para pagdating ng Pasko, sa araw ng Pasko, diba, masaya lahat. O mas magiging masaya ang langit. Mas magiging masaya. Kasi bakit? May nanumbalik na isa at may backslider na bumalik sa Panginoon. Amen po ba? Kaya dapat yan po yung mindset natin. Dapat yung mindset natin, hindi ka mapopokus dun sa kawalan mo. Hindi ka mapopokus dun sa wala ka. Mag-focus ka dun kung anong meron ka kahit kokonti. And then tingnan mo yung kayang gawin ng Diyos dun sa kokonti. Alam mo yung Diyos na pinaglilingkuran po natin, mga kapatid. Siya yung Diyos na nag-multiply dun sa 5 tinapay at 2 isda. Yun po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Di ba yung ang laki ng pangangailangan pero kokonti lang yung meron. Sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin? Siya yung kayang mag-multiply dun sa mga kokonti, no, para i-bless at para mapakain ng lahat. Kapatid, kapag meron tayong perspective sa buhay sa pagkakataon na ito, it is our advantage. Those disciples and those Christians who have a right perspective in this pandemic, they will have an advantage. Dapat ganun po yung ating pananaw. Dapat ganun po yung ating nasa ating kaisipan that this pandemic, no, hindi para buwagin ka, para pahirapan ka, para bigyan ka ng hindi ho, no? Dumating ho yan, mga kapatid, no, kasi may reason ng Diyos. May reason ng Diyos. Gusto ng Lord manumbalik ang bawat Pilipino, bawat pamilya, manumbalik sa Diyos. Kasi masyado nang naging high-tech, masyado ng mga parang hindi na kailangan ng Diyos. Kaya ito, tingnan nyo, kahit may pera, mayaman, no, wala, lahat pantay-pantay pagdating dito sa pandemyang ito. No, walang advantage ngayon yung may pera. Kasi bakit? Di ba dumating yung panahon na kahit may pera, hindi makalabas. Kung walang market pass, hindi makabili. Makikita nyo, mga kapatid, if we will just going to open up our eyes, even the elite right now, even the business people right now, if you offer a prayer to them, they will not refuse you. They will accept the prayer. Because every people right now in the Philippines and around the world right now, they are so desperate. They are so desperate. Samantalahin po natin yung pagkakataon na yan. Tandaan natin, inuulit ko po, mga kapatid, no, hindi ho tayo nakikibaka para magtagumpay. Tayo po'y nakikibaka para panatilihin ang ating sariling, ang ating sitwasyon para sa pagtatagumpay. No, we are not fighting for victory. We are fighting from victory. Kaya kapatid, kung nangungusap sa si Lord, type amen. Amen. Isulat nyo ho, di ba? Mag-comment kayo po sa section po na yan, and then mag-take down notes po kayo. Winning start, ang pag-win po, no, starts, no, having a right mindset, yung meron pong tamang kaisipan. Kasi pag mali po yung kaisipan natin, mali po yung ating mga galaw. Kapag tama ang iyong kaisipan, tama ang iyong galaw. Di ba? Right mindset, right believing, no, magpuproduce yan ng right living. Kaya dito po ngayon, kapag napakahalaga po kasi yan, tayo ngayon, dapat mag-shift tayo from
from victim mentality, dapat doon tayo sa victorious mentality, no? Ganun po dapat ngayon po, no? We should shift, no? Mag-shift po yung ating mind, no, from our previous situation na discourage sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, mga kapatid. Ngayon, ibahin na ho natin kasi tayo ay simbahan na pinili ng Diyos. Alam nyo, ang kilang ho dito, unahin natin ng Diyos eh. When we put God first, everything will fall into its proper place. Alam naman natin yung Matthew 6:33, di ba? Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all the things that you need. What do you really need? Money? What do you really need? Business? What do you really need? A restoration of your family? What do you really need? No, yung mga bagay na idadagdag lang ng Diyos. And all these things shall be added unto you. So if we will just focus our mind on what God is saying to us, on what God is Scripture is saying to us, then we will not, parang ganito po, no? Nag-preach po ako nung last Sunday about doon sa harvest in times of famine. Pwede yun eh. Pwede tayo mag-harvest in times of famine. Kaya lang, papansinin nyo dito, kapag hindi natin naintindihan ng key sa harvest in times of famine, no, takot tayo magtanim kasi famine nga eh. So ngayon, i-withheld mo yung seed. Kaya ang key doon, magtanim ka. Kaya, isang example po doon, for example, yung relo na waterproof. Meron kang relo na waterproof, ibig sabihin niyan, kahit nilublob mo sa tubig, no, hindi masisira. Pero kapag ang waterproof, nilublob mo sa tubig, mababasa yan. Diba? Outer. Pero hindi papapasukan yan sa loob. Alam nyo, ganun din po tayo. Sa pandemic, nandyan po yan sa ating paligid. Diba? Umiikot po yan, yung pandemic, yung pangangailangan, kasama po tayo dyan. Pero, kagaya ng relo na waterproof, nabasa, pero hindi nasira sa loob, di pumasok sa loob. Ganun din po yan. No, tayo ay may divine protection at may divine favor sa Panginoon when we put God first in our lives. Kaya yung worry, sabi ng Matthew chapter 6, yung context niyan, yung nagwo-worry, nakakapag-add ba ng buhay na isang oras o isang araw kapag nag-worry ka sa buhay mo? Hindi, di ba? In fact, kapag na-stress ka, nagkakasakit ka eh. Di ba? Kaya mga kapatid, gusto ko maintindihan natin ito na sa kabila ng ganitong sitwasyon, mga kapatid, kailangan unahin pa rin natin ang Diyos. Pastor, ibig sabihin, unahin ko ang Diyos? Yes. Kasi ngayon, kapatid, hindi na kasi ganito dati ang priority natin sa buhay eh. Di ba? Dati, number 1 si Lord, pangalawa, pamilya, number 2, ministry or trabaho. Hindi po ganon. No, ngayon, si Jesus po ang center ng life natin. Gusto kong tingnan nyo ito, no? If this is the center, Jesus is the center. Okay? This is your family. Number 1, walang number, di ba? Si Jesus sa center. Family, ministry, di ba? Work. Ano pa? Ano pang ilagay mo dyan? Business o kung ano pa? So kapag nasa pamilya ka, number 1 pa rin si Lord. Di ba? Kapag nasa trabaho ka, number 1 pa rin si Lord. Kapag nasa ministry ka, number 1 pa rin si Lord. Kapag nasa business ka, number 1 pa rin si Lord. Kaya dapat ganun ang ating pananaw. Wherever we are, number 1 si Lord. Amen. Kaya mga kapatid, dyan po yung dapat matransform sa ating kaisipan. Hindi ibig sabihin, inuna mo si Lord, pababayaan mo yung trabaho mo, pababayaan mo yung pamilya mo. Hindi kalooban ng Diyos na pabayaan mo yung pamilya mo. Pero, mas hindi kalooban ng Diyos na inuuna mo ang lahat at huli na si Lord. Kaya kahit anong trabaho mo, kapatid, kahit anong kayod mo, kapag hindi mo inuuna si Lord, kapatid, parang buslong butas lang yan. Na sinasabi ng, di ba, ng Bible sa Old Testament kay Haggai. Makikita natin, balikan po natin dito, no? The church can still conquer. No, we can still conquer in times of pandemic. Amen? Do you agree on that? No? The church can conquer in times of crisis or in times of pandemic like this. Makikita po natin, ang una-una po natin i-conquer dito sa pandemic na ito, yung ating emotion, yung ating mga sarili. Yan po yung una-una natin kasi magwo-worry ka, kasi masasaktan ka. Kasi kung ano-anong naririnig mo, magkakaroon ka ng fear. Diba? Kaya dapat yan ang una po nating i-conquer, yung ating sarili. And then alam niyo po ba si Jesus, hindi siya nahirapan, hindi siya nagkaroon ng struggle, no, doon sa pagpapalayas ng demonyo, sa pagmumultiply ng mga tinapay, nung lumakad sa tubig, hindi ho yun eh. Alam niyo ho, nagkaroon ho ng sabihin na natin the word struggle, if I may use the word struggle, allow me to use the word struggle, when he is in the Garden of Gethsemane. Nung alam niya na may ipapako na siya sa krus, parurusaan na siya. Alam niyo ano yan? Sa Luke chapter 22 verse 42. Saying, sabi niya, Father, I'm reading on King James Version, if thou be willing, remove this cup from me, nevertheless, not my will, but your will be done. Kaya makikita natin, dito yung challenge kay Lord mismo sa ating Panginoong Yesus eh.
Sabi niya, Panginoon, kung maaari lamang tanggalin mo ang saro ng kahirapan na ito, pero ang kalooban mo pa rin ang masunod. So, ano ang pinakamatinding dapat nating i-conquer because before we can conquer others? No, we should conquer ourselves, mga kapatid. Tandaan po natin yan. No? Amen. May natututunan po ba tayo? Amen. May natututunan po ba tayo ngayon? I hope and pray that God speaking to you right now na mabago yung ating kaisipan. No, it's not just about defense mode, kundi kailangan mag-operate din tayo dun sa offense in conquering, in winning, and in standing, no, on our ground, on our faith, no, that we must arise in these times of challenges, in these times of crisis, in these times of pandemic. The Church of Jesus Christ never loses its power to conquer. Tandaan po natin yan. Kasi simbahan po ng Diyos yan. Hindi simbahan ni Pastor. Hindi po simbahan ni Pastor Lothar. Hindi po simbahan ni Pastor ni Daddy Paul. No? Hindi po simbahan ng mga... Hindi, simbahan po ng Panginoong Jesus. Magka-conquer yan. Even the gates of hell shall not prevail. So ganun po katindi. So dapat ganyan po tayo. No? Even the gates of hell cannot prevail in your life. Amen. Yung kawalan, yung testing lang ho yan. Alam niyo yung pandemic na ito, temporary lang ho ito. Temporary lang ho yan. Tinitest lang ho tayo. Ay ipasa ho natin yung test na to. I believe after this pandemic, kapatid, there will be a great harvest. There will be a great awakening, and there will be a blessing that comes from the Lord. We should pass the test. Ipasa ho natin kahit na pandemic ngayon, kahit online, tiyagaan mo, kahit mabagal ang internet, tiyagaan mo. 'Di ba? Kahit yung cellphone mo, ang bagal, 'di ba? Loading ng loading, tiyagaan mo. Pag nakakita ni Lord yan, kapatid, hindi kanya hayaang mananatili na ganyan. Amen? Amen po ba? The church exists, tandaan nyo ito, the church, we exist to win the lost and to disciple the found. No, we are living on the last days, so we should advance God's kingdom by winning souls and making disciples. Alam nyo, kaya tayo napipigilan dahil sa mga sitwasyon na ating pinagdadaanan. Pero sa totoo lang, binubulungan tayo ng kaaway. Huwag ka nang maglingkod, huwag ka nang ganyan, huwag ka nang magpahinga ka na lang. Di ba? Magano ka na lang, linggo ngayon eh. Di ba? Pero tandaan nyo kapatid, ay binubulong ka away, di naman totoo, ganyan, nadi-discourage ka, marami kang mga pinagdadaanan. If Satan is reminding you of your past, di ba, pag piniremind sa atin ng kaaway nakaraan, nadi-discourage tayo, nako-condemn tayo, di ba, nadi-discourage tayo. If Satan is keeping reminding you of your past, reminding him about his future destruction, pinapaalala sa iyo ng kaaway yung iyong kapalpakan, ng iyong mga maling nagawa for 8 months, alam mo na marami kang ginawang kapalpakan, nagpabaya ka, yun ang pinapaalala ng kaaway. Pero kapatid, ipaalala mo sa kaaway yung future destruction niya. And start to believe God that He can still use you. In spite of what happened in the past, God can still use you. Amen? God can still restore you. Kaya mga kapatid, makikita natin dito, no, if I may going to give some points, no, may iniwan si Lord sa atin eh. Before He died, no, Jesus left the unfinished business. It's not about salvation because salvation has already been done. We are saved by grace through faith because of what Jesus did on the cross. What I'm telling is this, the unfinished business that Jesus Christ left to the church is to win the lost and to disciple the found. I-win po natin. Yung mga kaibigan mo, kasama mo sa Facebook, ka-GM mo, pamilya mo, i-gather mo yung pamilya mo ngayon, i-gather mo yung pamilya mo. And then, invite mo yung cell leader. Kung hindi mo kaya, mag-invite ka ng cell leader or invite mo si pastor para siyang mag-lead ng cell. Diba? Imagine that. Ang dami ho ngayon nalililigtas, ang dami ho ngayon pamilya. Praise God. Sa morning prayer natin, sa bawat cell groups natin, grabe, ang daming mga harvest ngayon. Tandaan po natin, no? Ito pong season na ito, don't miss the reason. In the season of pandemic, don't miss the reason. Okay? Understand the very reason of God. Bakit hanggang ngayon sa bahay, online class, online job. Di ba bakit nasa bahay? Kasi gusto ni Lord ma-restore yung relasyon sa pamilya. Gusto ni Lord manumbalik yung pagkatawag niya sa pamilya. Yung pamilyang tumatawag sa Panginoon, nananampalataya sa Diyos at umaasa sa Diyos. The church can conquer because of the... Tandaan niyo po ito, no? Sige po, kung nagte-take down note po kayo, ito po yun. The church can conquer, number 1. The church can conquer, number 1, if the church is filled with the Holy Spirit. Kung punong-puno tayo ng Banal na Espiritu, we can conquer. Now, we can conquer even in times of pandemic, even in times of crisis, if we are filled with the Holy Spirit. Pagpuspos ka ng Banal na Espiritu, kapatid. No? Kaya dito po sa natitirang months na ito, bago po mag-2021,
magpapuspos na po tayo sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Kasi bakit? Pag di ka puspos ng presensya ng Diyos, baka puspos ka ng galit. Baka puspos ka ng negatibo. Kaya kapatid, hindi tayo makapag-conquer kapag ganun. Let us allow the Holy Spirit to fill us. To fill us. No, puspusin tayo ng banal na Espiritu. Alam niyo mga kapatid, sa Acts chapter 1 verse 8, the promise ng ating Panginoong Jesus, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witnesses in Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So that power, came from the word dunamis, where the word dynamite came from. Ibig sabihin, that power that will make us unstoppable even in times of pandemic, even in times of persecution. The disciples in the early church are unstoppable because of the Spirit, because of the Holy Spirit, na natanggap nila, that they have received. In Acts chapter 2 is the fulfillment of the promise of Jesus Christ in Acts chapter 1. And after that, look at what happened. The disciples received that power to be unstoppable, received that power to be a witness, testifying what they have experienced, what they have seen, and what they have heard. That's why they are a credible witness, because they experienced the power of God. They have seen the move of God, and they have heard how God moves tremendously in their lives. Even in the Old Testament, the Spirit of God was upon David. The Spirit of God was upon Samson. The Spirit of God, di ba, makikita natin yan. The Spirit of God, the very purpose of the Spirit of God, the infilling of the Holy Spirit in the life of the believer to accomplish, to enable that person to accomplish God's given assignment to that particular person. Kaya kapatid, we can conquer. The church can conquer in the middle of pandemic, in the middle of crisis, when we are filled with the Holy Spirit. Amen mga kapatid? Do you like this? Do you like na gusto mong puspusin ka ng banal na Espiritu? Kapatid, bumalik ka sa unang pag-ibig mo. Kneel down, di ba? Lumuhod ka sa Panginoon. Sumabay ka sa ating morning prayer, 5 a.m. to 6 a.m. to 5 a.m. onwards, manunumbalik yung apoy ng Panginoon sa buhay mo. Number 2, the church can conquer, I can conquer in the middle of pandemic, in the middle of this crisis, of this uncertainty, if the church is fully loaded with the Word of God. Fully loaded. Loaded ka sa Word ni Lord. Loaded into the Word of God. Ibig sabihin, kailangan nating maging loaded ng salita ng Diyos. Hindi po pwedeng lalabanan lang natin itong gawa ng kaaway at itong mga sirkumstansiya ng buhay natin dahil sa ating kaalaman, dahil sa ating mga abilidad. Hindi. We can conquer in these trying days, in these times of uncertainty, in this crisis, in this pandemic, if we are fully loaded with the Word of God. Because the enemy will going to whisper negative things in your mind. The enemy or the people around you will going to say things that is so negative, that is so degrading, at nakakapag-doubt yung mga naririnig mo. But meron kang hugot sa salita ng Panginoon. Huhugutin mo galing sa puso mo at galing dun sa salita ng Diyos yung pantapat mo dun sa mga naririnig mo at dun sa mga binubulong ng kaaway. If Satan or if fear is knocking at your door, let your faith answer it. If fear is knocking at your door, kumakatok yung pagkatakot, wala ka ng pera, wala ka ng ganito, magkakasakit ka na, mukhang may sintomas ka na. If fear is knocking at your door, let your faith answer it. Amen mga kapatid? Ang pananampalataya mo ang magbubukas ng pintuan at ang fear na yan, matutunaw yan. Alam niyo mga kapatid, gagamitin natin ngayon yung salita ng Diyos. Powerful yung salita ng Diyos. Alam niyo, sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12 to 13. Mabilis po ba ako? Okay, ganito ako mag-preach pag excited ako Okay, Hebrews chapter 4 verse 12 to 13. Okay? Sabi po diyan, for the word of God is alive and active. So ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay buhay. So ibig sabihin, kahit yan ay nasulat ng mga naunang panahon at ilang years nang nakakaraan, buhay pa rin ang salita ng Diyos. The word of God is alive and active. Okay? Sharper than any two double-edged sword, it penetrates even the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and the attitudes of the heart. Nothing in all creation hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Kaya makikita natin mga kapatid, huwag mong babaliwalain yung salita ng Diyos na nandyan lang. Tapos babad ka sa Facebook, babad ka sa Twitter, babad ka sa telenovela, babad ka sa Netflix, di ba?
Binawasan na nga ni Lord ang pinapanood natin ngayon. Wala na ABS-CBN, no? Pero masugid ka pa rin sumusubaybay sa Facebook. Tapos yung Bible nandyan lang. Kaya kapatid, balikan natin ang Bible. Balikan natin yung word ni Lord. Amen? Dapat maging loaded tayo. Kasi bakit? Para makita mo ang isang sundalo, daming baril, di ba? Tapos ang daming bala, loaded ito. Makikipaglaban ito. Tiyak magtatagumpay ito. So dapat ganun din po tayo. Number 3. Yung una ho, no? Ano po yung number 1? Kailangan filled ng Holy Spirit and then fully loaded with the Word of God. Then number 3, alam nyo, makakapanaig po tayo, makakapag-conquer po tayo dito sa pandemic na ito. Alam nyo kung paano? It's good to have a right theology, a good and sound doctrine na theology. But tandaan natin, sometimes theology will not work on this pandemic. Yung prinsipyo na pinangahawakan natin. May mga pagkakataon yan. Diba na minsan hindi madadaan talaga sa using the word. Hindi ko sinasabing hindi makapangyarihan ng word. Pero may mga pagkakataon, kapatid, that theology will not work, but neology will work. Pastor, ano sabi mo? Neology? Meron ba ngayon? Oo, mga kapatid. Ano ang neology, kapatid? Saan nag-e-enroll dyan? Ang kailangan mo lang sa neology, tuhod. Luhod sa Panginoon. Yun po ibig sabihin nun. Tuhod. Neology. Kaya kapatid, noon remind kami ng Facebook 5 years ago. Yung mga estudyante natin dito sa Baguio, yan si Meryl, si Ivy at marami pa yan, sila Flor. Nandun sila noon. Si Pastor Gerald nag-lead na ng prayer noon. 5 years ago. And look at them right now. They are successful. They are in abroad right now. Katrabaho na sila. Dinala na sila ni Lord doon. Why? Because tandaan natin, never underestimate the power of prayer. Never underestimate the small beginnings in your prayer closet. Kaya tandaan natin, master neology. So yung ibig sabihin ng master neology, number 3, prayer po yan. May pera ka, o wala kang pera, masaya ka, malungkot ka, ano pa man, bumabagyo man, o walang bagyo, mainit man, malamig, mag-pray pa rin po tayo. Amen? Because prayer changes our atmosphere. Because prayer will going to empower us. Prayer is just like we are connecting the AC power to your charger adapter to your cellphone para lumakas ka. Amen po ba? May natututunan po ba tayo? Then number 4, paano makakapag-conquer ang church dito sa trying days, dito sa pandemic na ito? Kailangan po meron tayong ang ating katangian, full of faith. Full of faith. Ibig sabihin hindi yung minsan may faith, minsan wala. Hindi, kailangan yung buo yung ating pananampalataya. Buong buo. Kasi bakit? We can walk in victory if we walk in faith. We walk in faith, not by sight. If you want to walk in victory daily in your life, we should have this faith. Full of faith. Yung punong-puno tayo ng pananampalataya. Hindi yung konting may nangyari lang, nadi-discourage ka na. May panalangin kang hindi pa nangyari, discourage ka na. Hindi po. Yung may pananampalataya, kahit nag-pray ka at wala pa, hindi ka nadi-discourage. Yung faith kasi, yung total confidence sa Panginoon na kahit hindi pa nangyayari, naniniwala na tayo na mangyayari. At kung hindi man mangyari, hindi pa rin tayo maapektuhan. Alam nyo, labis akong humanga doon sa 3 magkakaibigan na Hudyo, yung mga Hebrew. Alam niyo sino yon? Si Hananiah, Misael at Azariah. Kilala natin sila sa pangalan nila na Babylonian name. Pero gusto ko makilala natin sila hindi sa Babylonian name. Yung Babylonian name kasi si Shadrach, Meshach and Abednego eh. Pero yung kanilang Hebrew name, si Azariah, Misael and Azariah, Misael and Hananiah. So makikita natin mga kapatid, nung itinatapon na sila doon sa hurno na pinainitan ng 7 beses, anong sabi sa kanya? Anong sabi? Sasamba kayo o hindi? Tatapon kayo doon. Sabi niya, ililigtas kami ng aming Diyos. Di ba? Faith yun, di ba? Pero, yun, hindi pa natapos eh. Sabi niya, sigurado kayo ha. O yun. Anong sabi nila? Iligtas man kami ng aming Diyos o hindi pa rin kami sasamba. Yun ang klase ng pananampalataya. Sagutin man ni Lord ang panalangin mo o hindi ka pa rin magdadoubt. Hindi ka pa rin maapektuhan. Maglilingkod ka pa rin. Kristiyano ka pa rin. Mananampalataya ka pa rin. Hindi ka magtatampo kay Lord. Iligtas ka man o hindi. I-answer man ni Lord yung prayer mo o hindi. Anong nangyari? Iniwan ba sila ni Lord? Hindi.
Kaya nga may kanta, di ba? There's another in the fire. Standing next to them. Standing next to me. Naging apat sila. Bakit? Nandun si Lord eh. Tama ba? Mga kapatid, alam nyo sa Acts chapter 6 verse 8, si Stephen, sabi dito, no? And Stephen, Acts 6:8, King James Version tong gamit ko ngayon. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Tingnan nyo. And Stephen, full of faith and power. Ayan, no? Ano daw punong-puno siya? Full of faith. Ano pa? And power. O, anong nangyari? He did great wonders and miracles among the people. Ayan, kaya mga kapatid, i-empower tayo ng Diyos. Hindi lang para magpasikat, kundi para lalong makilala ang Diyos sa ating kapanahunan. Amen? Hindi para makilala ang gawain, hindi para makilala ang pangalan natin, kundi mas lalong makilala at maibantog ang pangalan ng Panginoon sa ating kapanahunan. Sa kapanahunan mo na ikaw ay pinanganak, sa generation mo, sa generation ko, let God be known in my generation. Amen? Kilala na ang Diyos, mas makilala pa siya at maranasan siya ng maraming tao. At tandaan natin, no, last na to, number 5. If you want to conquer, no, if you want, the church can conquer if the church is obedient to the will of God. Obedience to the will of God. Kasi pwede tayo mag-function bilang simbahan pero hindi na tayo obedient sa Panginoon. Yung gusto na lang natin ang gagawin natin. Yung mga naiisip na lang natin, ang mga idea yun yung gagawin natin. Is that idea that is coming from the Lord? No? Yung obedience kasi, pag tiningnan mo yung word na obedience, no, tinuro ko na to, ulitin ko lang. Yung word na obedience, pag tiningnan mo sa gitna yan, merong word. Kumbaga sa atin, ang pinakagitna ng buhay natin is yung puso. So pwede pa tayo mabuhay na walang puso? Hindi pwede. Yung word na obedience, hindi kumpleto kung wala yung gitna. Ano yung sa gitna ng obedience? The word die. Die. Obedience. O diba? Die. At sa gitna ng word na die, anong nakalagay? Anong word? I. So ibig sabihin, I must die to myself so that I can fully obey God. Kasi ang pipigil para tayo sumunod, ay pandemic ngayon eh. Ay wala akong load eh. Ay nakakatamad eh. Tsaka ginawa ko naman yun, hindi naman sila nagre-reply. Hindi naman sila balikan mo, sabi ni Lord. Binabalik ni Lord yung alam nyo, habang pinag-uusapan natin ngayon, may binubulong si Lord sa'yo, pangalan ng disciple mo, pangalan ng mga kaibigan mo, binabalik ni Lord sa'yo eh. Pero sinasabi ngayon ng pag sinubukan mo na, wala naman, hindi na nag-response, hindi naman na ganyan eh. Obedience. Ang ibig sabihin po niyan, die. I must die on my flesh, on myself. At tandaan po natin, mga kapatid, yung prayer ni Jesus sa Garden of Gethsemane, the powerful prayer, Lord, not my will, but your will be done. That's real obedience. Yung kahit alam natin masakit, hindi natin kaya, pero susunod pa rin tayo. Amen? Yun ang taong obedient. Ang Panginoon ang ating pinaka-example. Sabi niya, Lord, Ama, kung po pwede, tanggalin mo ito. Yung saro na to. Pero ang kalooban mo pa rin ang masunod. At tingnan nyo, ibinigay na kusa ng Panginoong Yesus ang buhay niya dun sa krus. Dying to the cross is not just about the picture of our salvation, the picture of the divine exchange. Jesus giving himself to the cross is not just about the other face, the other side of it. Is an expression of his obedience to the Father by dying to the cross. Because the word obedience, the middle word that is being bonded there is the word die. The word die, the middle word of die is the word I. He must die so that he can obey the Father to die on the cross. I must die on myself, on my flesh, so that I can fully obey the Lord in my life. The church can still conquer even in times of pandemic, even in times of crisis. Never lose hope. Because that's the very purpose, the very declaration of Jesus Christ, that the gates of hell cannot prevail through the church of Jesus Christ. It's been proven in the history of the church. Kahit matinding pagsubok, matinding pandemya, may namamatay na mga misyonary, may kinukulong, may pinaparusaan, the church did not stop. But it keep on increasing, it keep on conquering.
Kaya mga kapatid, we can conquer, number 1, if we are filled with the Holy Spirit. Number 2, if we are fully loaded with the Word of God. And number 3, let us master neology. That's prayer. Okay? And then number 4, we should be full of faith. Amen? And number 5, obedience to the will of God. Kasi pwede tayo maging obedient dun sa mga gusto lang natin. Pero kapag hindi natin gusto, dun talaga nasusubok ang obedience. Sabi ni Lord, balikan mo yung mga disciple, balikan mo yung mga nag-backslide, follow up mo, puntaan mo. Lord, busy sila. Lord, may ganito sila. We must die. Kaya ang simbahan, tayo po ngayon, naghahanda. Kung ang gobyerno naghahanda para sa pandemya, naghahanda para sa bakuna, para sa temporary pangangailangan ng tao, tayo po maghanda para sa impact na to ay para sa kanilang eternity. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, tayo po'y manalangin. I hope meron po tayong natutunan ngayon na hindi lang ho tayo mananatiling tagapakinig, hindi ho tayo nananatili sa ating kalalagayan. God wants us to move to the next level. God wants to open up our eyes so that we can see the big picture, the very purpose why God allowed these things to happen. Tandaan mo kapatid, oo, nandyan tayo. Nandyan yung pandemic. Pero hindi ka maapektuhan kapag ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Kapag ang buong tiwala at ang buhay natin ay nakapaloob dun sa kalooban ng Diyos. We are protected and the favor of God is upon us. Kaya the church, all the True Vine City Harvest Church in the Philippines and worldwide or abroad, and those who are watching on live stream right now, who is not part of the True Vine City Harvest Church family, I'm telling you, you can conquer. We must arise. We can stand. We need to be rooted and grounded into the Word of God. Yes, Jesus is coming soon. So we should win souls and make disciples. Let us do our part in this pandemic, in these trying days. Amen? Let us pray. Father, we thank you for allowing us to be here right now. We thank you for your word, oh God, that we should conquer even in times of pandemic. That the pandemic or this situation will not stop our love and passion in serving you. Lord, tapos na yung mga 8 months na nagbabaya kami. Tapos na yung 8 months na parang inisip lang namin ang aming mga sarili. Nakalimutan namin ang pagkatawag sa iyo, Panginoon. Nakalimutan namin yung mga mahalagang bagay, Panginoon, na dapat pala mag-engage kami, Panginoon. Dapat pala balikan namin. Dahil dami palang nangangailangan, Panginoon, ngayon ng tao. Lord, na nangangailangan sa iyo, kailangan pala meron kaming gawin. Lord, maraming salamat sa katotohanan ng salita that conquest in times of pandemic and crisis is possible. We thank you, Lord. We love you. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Come on, palakpakan po natin si Lord. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen. Amen. Ngayon po, nasa dako na po tayo ng ating pagbabalik ng tithes at pagbibigay ng ating mga offering at sa ating pagtatanim. Alam niyo po, last Sunday, yan po yung topic ko, no, sa church po natin dito sa Baguio, no, na we can harvest in times of crisis or even in times of famine. Pero ang key po doon, no, you should be on the right place. You should be obedient to the Lord. You should have a right response, and most of all, you should plant your seed even in times of crisis, even in times of famine. Kaya alam niyo po, sabi ng Genesis 26 verse 12, Isaac now planted in times of famine and he reaped 100-fold. Ibig sabihin, pag times of famine, pag times of crisis, parang ganito ngayon, di ba? Natatakot ka magbigay. Natatakot ka kasi bakit? Ay, sa akin lang to eh. At saka baka, di ba, baka maubusan ako. Alam niyo kapatid, ang key doon sa harvest in times of famine, sowing. Sowing the best seed. Ano, pag nagtanim po kayo, pag nagtanim po tayo, dapat yung best na seed. Alam niyo yan, lumaki po ako dyan sa Panipuan. No, meron po akong bapa, meron po akong tito, pangalan niya, Bapang Ben. No, milyonaryo na si Bapang Ben ngayon. Ben Giao. Shipping lang, tabing bahay lang po namin yan, dyan malapit kila Daddy Paul. Purok 6 po, dyan sa Panipuan, San Fernando. Alam nyo, noon, sinasamahan ko siya, kami mga magpipinsan, sila Rachel, sila Ate G, sila Kong Robert, sila Ate Sally, no, yung mga kaanak po niya. Tsaka ako, si Kong Edward, yan, sila Ate Yoli, sila Ate Lorna. Usually, pag mag-aani yan, kami pumupunta ron, tumutulong kami. Nag-aani yan ng mani, nag-aani yan ng kamoting kahoy, o minsan yung kamote na, violet, no? Tapos, edi, yan, masaya, ubuko ng ganyan. Tapos
May nakita ako na nasa likod, dalawa. At tapos sabi ko sa bapa ko, Bab, nalareta ako. Anong ginagawa nun? Mamaya pagkatapos nating mag-harvest, sabi niya. Ano yan? Mahahayaan yan, kukuha, baka may natira, pag ganyan-ganyan, sila'y matitira. Sa kanila yun. So, naisip ko, no, kung nagtanim ka talaga, makukuha mo yung the best, yung harvest. Maha-harvest ka talaga. Kasi bakit nagtanim ka eh? Pero kung hindi ka nagtanim, yung tira-tira lang ang makukuha sa'yo. Usually, di ba, ang tinitira namin, sabi ng tito ko, no, kapag si Raya, nabsikan niya, lakwan mo na yan. Mo na yabe kitang, huwag nyo nang isama dun sa huwag nyo nang isama dun sa maayos. Pag absikan, kapag reject yan, may mga uod na yan, iwanan mo na lang dyan. So, ibig sabihin pala, no, kapag ikaw ay nagtanim, meron kang matinding harvest. Diba? Pero, kapag hindi ka nagtanim, yun, yung mga nag-aantay na yun, diba? Anong nag-aantay sa kanila? Absikan. Yung kamuting absikan, ayan, yung mga Kapampangan, naintindihan nyo ako, diba? Bisa ka ba mamupol ka itang kamuting absikan? O itang the best? Ay, alam niyo yung farmer, no? Alam niya yan eh. Magtatanim ng palay, magtatanim ng upo, kung anong itatanim mo. Kapag ang unang ani niyan, kukunin mo yung pinakamalaki, yung pinaka-the best. Kasi bakit? Anong prinsipyo doon? Hindi mo naman kukunin na gagawin binhi yung reject. Hindi mo gagawing binhi yung bansot. Kasi bakit? Kung reject ang kinuha mo binhi, di reject lahat yan, yung mga tutubo. Kung bansot yan, bansot lang ng tutubo kasi doon nanggaling yun eh, sa bansot eh. Kaya ngayon, yung itatanim mo, yung seed, yung best na seed, yun yung malaking bunga. Yun ang itatabi mo. Kasi bakit? Yang gawan mong binita eh, yang gawan mong bini. Yan itang bini nga ito, pabren me pa mo. Hayaan mo muna yun. At yung bini na yun, doon ka kukuha ngayon kasi ang iniisip mo, logically, sabi ng farmer, di ba, yung mga magtatanim, ito. Kaya malaki ito yung binhi natin kasi yung itatanim natin, kagaya nito malalaki. Diba? Kaya lang minsan iba ang ating kaisipan eh. Minsan ang kaisipan natin mga kapatid, mga manggagawa. Binibigay natin kay Lord yung tira-tira. Binibigay natin kay Lord yung hindi the best. Kaya pag umani ka, hindi the best. Kaya tingnan mo, kapag umani ka, kulang pa rin. Alam nyo, ito ginawa ko to. Actually, bago ko pinreach last week, ginawa ko yan. No, yung church natin dito sa mga ginawa diyan. Pero ako personally ginawa ko yan with our own money. No. Kung titingnan ko yung pera ko, sabi ko hindi kaya magbayad nito ng mga babayaran namin buong buwan. At ito, pwede ko namang gamitin ito pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng kung ano maatulong. Pero alam niyo, binigay sa akin ni Lord yung Genesis 26 na si Isaac nagtanim kahit sa kabila ng pamit. Lakas ng loob niya kasi sumunod siya kay Lord eh. Sabi niya, huwag kang aalis diyan. Usually, pag hindi na maganda, alis ka na no? Para makaiwas ka dun sa famine. Pero nakita ko yung kita talaga eh. Kung gusto mong umani, kahit sa tagutom, sa kahirapan, sa crisis, ang susi is magtanim ka. Kapatid, sa mga oras na to, magtanim po tayo. Alam nyo, nung naibigay ko yun, no, nakapagtanim na ako, grabe, may nag-text sa akin, may nagbigay, grabe, yung binigay ko, no, hindi ko pa nga naibibigay lahat. May isa pang hindi sumasagot, no, hindi pa binibigay yung account number. Alam nyo, isa pa lang Isa pa lang naibibigay ko kasi 6 yun eh. 7, 6, 7. Parang gano'n. Kadagdagan eh. 6 or 7. Isa pa lang ang binigay ko, nirelease ko. Yung bumalik, grabe, halos na-cope up na niya lahat. Kaya totoo, kung gusto mong umani kapatid, huwag kang mapagod magtanim. Huwag mong hawakan yung buto mo. Yung buto, hindi kinakain yan. Yung buto, itinatanim yan. Okay, I hope naintindihan nyo yung sinasabi ko. I'm saying this because this is a principle of the Bible and this is what I did. Ito lang months na to. Pero tuloy-tuloy ang pagtatanim, kaya tuloy-tuloy ang ani. Papapansin niyo no? Iba yung buto, iba yung seed, iba yung itatanim mo. Iba yung tithes. Yung tithes kasi sabi ng Bible, return to me. Pag sinabing return, hindi sa atin yan. Halimbawa, Wilma, pahiram mo ko ng cellphone. Naiwan ko yung cellphone ko. Abe, parang na cellphone. Diba? Pogs, parang na cellphone. Nakalimutan king cellphone ko king baleme at yung kumungawsan. May tatawagan lang ako. Diba? I will just going to call somebody because I have left my cellphone at the car. So, because I just borrow it, then after I use it, I will going to return it because that cellphone doesn't belong to me. Am I right? So, ganun din. The Bible used the word return. Return to me and I will return to you. So, meaning that tithes, the 10% of our income,
the 10% of our na binigay sa atin ng Panginoon, ibabalik natin sa Diyos yun. So 90% po yung maiwan sa atin. Anong malaki? 10 or 90? Yung totoo, anong malaki? 10 or 90? Dapat 90, no? Pero nalalakihan tayo sa 10. Eh. Pero sa totoo lang, kapatid, I would rather return my 10th, the 10% of my income, rather putting my 90% in danger. Because the Bible says when you read the Malachi, then if you return your tithes, the enemy, yung pestilence tatanggalin ng Lord dyan, He will protect the 90%. I would rather surrender and return my 10% so that my 90% will be protected. Kaya tingnan mo, dami. May pera ka, nagkasakit ka, may pera ka, may lumabas na ganito, may pera ka, may nangyaring masama sa'yo o sa pamilya mo na hindi mo na-enjoy kasi bakit? Maybe you are not faithful in returning your tithes. Alam nyo, pag binigay natin yung tithes, nag-return tayo, wala pa tayong binibigay. Kasi bakit? Tithes doesn't belong to us. We do not own that. That's why the Bible says, return to me. Wala pa. Pero tingnan nyo, yung giving, saka pa lang po tayo nagbibigay. Yung giving po natin is the expression of God's work to us. Kung gaano kahalaga ang Diyos sa atin, ganun tayo magbigay. Amen po ba? Do you understand me? Can you follow? Amen? Kaya yun po yung guys, nagbabalik pa lang tayo. Yung giving, saka pa lang tayo nagbibigay. Yung tanim na ibinibigay mo, yung itatanim mo, alam nyo, anong matabang lupa para tamnan mo? Yung ministry, yung gawain ng Diyos. Kasi gawain ng Diyos yan eh. At saka yung minister. Kasi bakit? Kung walang minister, kung walang pastor, walang manggagawa, walang maglilingkod, walang ministry. Kaya may ministry dahil may minister. Diba? Kaya may church kasi may pastor. Kaya may gathering. Diba? May leader. Kaya ang matabang lupa, kapatid, natatamnan mo, church. And then, yung pastor mo. Kaya yung tithes, ibinabalik yan. Wala pa tayong binibigay. Kapag nag-offering tayo, saka pa lang tayo nagbibigay. Tapos, ba't ka magtatanim? Alam nyo, ang farmer, maisip yan, ma-wisdom yan. Alam niya, mag-i-enroll ang anak niya. Alam niya, may babayaran siya. Alam niya, pag-aandaan niya dapat na iniipunan niya, may bibilin siya. Kaya magtatanim siya. Kasi bakit? What you sow, you will reap. Kaya don't stop planting. Sabi ng Genesis, hanggat may lupa na dapat tamnan, hindi titigil ang pagtatanim. Kaya kapatid, hanggat may ministry, hanggat may pastor, hindi titigil ang pagtatanim. Amen po ba? I hope, mga kapatid, no, may natutunan tayo ngayon. Sa oras na ito, if you are watching on live stream right now, mababasa niyo po dyan dun sa words po dyan or sa caption dyan dun sa pinaka-ano natin sa gawain na yan. No, i-click niyo po yan, dun sa, nakalagay dyan, see more. Nakalagay po doon yung nakalagay po dyan yung GCash. Ito po, no? Tithes and Offering, GCash. Ito po yan. Dito po sa San Fernando po ito, sa True Vine City Harvest Church San Fernando, Pampanga. Ito po yan, sa leadership po ng ating pastor na si ating mahal na pastor, si Daddy Paul at saka si Mami Mila. Nakalagay po dyan yung GCash. Okay? Ang number po, 0942-763-3599. Ulitin ko po, 0942-763-3599. Ayan po, no, para sa Pampanga po, no, sa ating gawain po dyan. Okay, let us pray. Father, we thank you for allowing us to hear this message that even in times of crisis and pandemic, Lord, we can still conquer as a church because that's our design. That's how you created us to make an impact and to overcome. And as an overcomer, that in spite of everything that is happening in the world, happening in this nation, in our society right now, we will not lose focus, Lord God, on the original mandate that you've given us. We thank you, Lord God, and we also pray, Lord God, those people will going to return their tithes and give their offering, and those who will going to plant seed, Lord God, to the people, to the ministry and to the minister. Bless them, Lord God, just like Isaac, Lord God. He planted even in the times of famine. People will going to withdraw their seed. People will not plant during that moment. But because, Lord God, you have a word from him, because you have blessed him, Lord God, then what he planted, Lord God, he reap 100-fold the same year, the year of famine, because the blessing comes. Until to the point, Lord God, he was so very blessed that Abimelech was
was able to notice it. Then Abimelech went to him and he said, "You are too powerful for us. You need to go. You need to go." Lord, I pray right now that as we plant our seed, return our tithes, give our offering, you may find our hearts, that you may found us, Lord God, faithful and seedful, Lord God, today. We thank you. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name, amen and amen and amen. Mga kapatid, no? Maraming salamat po. Pinagpalang umaga po sa bawat isa. Pinagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. I believe, no, na nangusap po si Lord sa atin. Gawin po natin kapag may pinapagawa si Lord, wag po tayong magdalawang isip. Wag po tayong matakot, no, doon sa pinapagawa ng Panginoon. Kapag po may pinapagawa si Lord, He will supply the anointing and the ability for you to accomplish it. Okay? God bless you po, no? Ito po, yung mga naka-tune in, babatiin ko lang po. Gladys, Atiwen, taga-Baguio to. Okay, Wilma, Yanga, God bless you. Si Pogs, Celine, ayan to, mga taga-Baguio, nandito sila. Arman, then si Ima, Gibara, Sherechug, ayan, si Rainer, mga Lubnan, ayan, God bless you po, no? Then si Rose, si Pastor Fernan, God bless you po, Pastor Fernan David, no? Ayan po, sa lahat po ng mga naka-tune in ngayon, pinagpalang umaga at linggo po sa bawat isa sa atin. I believe, no, na hindi po aksidente na tayo po ay nanood ngayon. Hindi po yan aksidente, amen? Tayo po ay niloob ng Diyos na nandyan para po ma-empower tayo. That conquest, no, is still possible because we are designed to do that. Amen po ba? Kaya mga kapatid, habang tayo natututo sa malapit na pagdating ng ating Panginoon, meron tayong ginagawa. Amen po ba? Marami pong salamat, Daddy Paul, Mami Mila. Oh, by the way, before we close, can we please pray for our Pastor Paul, sa ating tatay, no, na si Daddy Paul, yung complete restoration ng kanyang pangangatawan. Lord, we pray right now. Lord, I apply the blood of Jesus sa kanyang ulo at sa kanyang paa at sa kanyang buong katawan kay Daddy Paul Villanueva. Panginoon, palakasin mo siya. Lord, i-restore mo ang kanyang physical na pangangatawan at para magawa niya yung pinapagawa mo sa kanya. Ang dalangin ko, Panginoon, makikita niya at mararanasan niya, mapupuntahan niya yung mga bagay na pinakita mo sa kanya nung nagsisimula pa lang siya sa gawain. Marami pong salamat. Bigyan po siya ng maabang buhay, Panginoon. At patuloy kayo mangusap sa kanya. Mag-reveal kayo sa kanya. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen and amen. Parati po natin pag-pray yung ating pastor po, no, si Daddy Paul. Marami pong salamat muli sa pagkakataong ito. Ako po si Pastor Lothar Giao at ang pangalan po ng aking asawa ay Pastor Jeanette at ang aking mga anak ay si AJ and LJ at may mga ampon po ako, si Seren, si March, si Arman, si Rodel, Justin, yan po, no. Nakatira po dito ay bumabati po sa inyo ng pinagpalang hapon po sa bawat isa. God bless you po. Love you. Magkita-kita po tayo mamaya sa 1:30 service po natin dito po sa True Vine City Harvest Church, Baguio, Benguet Beach. God bless you po. Maraming pong salamat. God bless you. God bless you po.